depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Once na ang ex mo nag-break up kayo, isa sa mga pinaka-hinahangad mo is magbalikan kayo syempre. And that's quite normal, yun talaga yung nafe-feel ninyo after ng breakup. You want to get your ex back. That's why bigla kang napadpad sa channel ko, bigla kang may napindot na something din, pinanood mo yung buong videos. And nagulat ka at nasurpresa ka nung nakita mo mga videos ko, tinuturo ko lang ay more on moving forward. Getting your ex back is some sort of bullshit. It's just another waste of time. And, you know, babalik naman kasi yan kahit hindi mo pilitin eh. And bigla mong na-realize na para maibalik pala ang ex mo, kailangan wag ka lang gumamit ng salitang pagpipilit. Yun lang eh. Yung hindi ka nagmumukhang aso. Yun, pinaka-the best yun. Ang dami ko kasing clients, after silang binlock ng ex nila, magtatanong pa sila sa akin kung anong gagawin nila. Ano pang gusto nyong gawin? Eh, binlock na nga kayo, di ba? Ano kayo mga bobo? Di ba? Hindi naman kayo ganun katanga para habulin. Binlock ka na eh. Tanga ka ba? Ganun lang siya kasimple. Hindi ka ganun kabobo, hindi ka ganun katanga. Kung alam mong binlock ka na, hindi ka aso. Huwag kang masyadong clingy, huwag kang masyadong lalambot-lambot, huwag kang masyadong yakap-yakap. Alam mo yun, aso lang yung gumagawa ng ganun. Hindi ka aso. Tao ka. Alright? Hindi ka pet. You are a human being. You have this what we call sense of pride. Babae ka man o lalaki ka, gamitin mo yung utak mo. Dahil kapag binlock ka na. That's the end of it. Don't be stupid, okay? So, hindi naman ako galit. It's just, hindi kasi natatamaan yung ex nyo kapag ginagawa nyo yung mga bagay na kabullshitan lang eh. So, I want you to don't use mind game. I want you to use your heart. Right this moment, kung gusto mo mang-inis ng ex, gamitin mo ang puso mo. I mean, siguro, hindi mo naman siguro pinaka-goal na inisin at iratahin lang yung ex mo, no? Not that one, pero isang bonus to kapag ginawa mo to. Pero hindi dapat yun yung main objective, kaya ginagawa mo to. Ang pang-iinis ng ex, hindi yan objective. Nangyayari yan ng kusa, nagiging bunga lang yan dahil nagiging masaya ka. Okay? So, kung gusto mong mainis yung ex mo as a part of the bonus ng self-improvement, you just need to become happy. If you become happy, then you want the breakup. That's the basic logic of it. Walang ganong kesyo-kesyo. Wala nang kung ano-ano pang palabok. Wala nang kung ano-ano pang strategy. Walang kung ano-anong klaseng advice ako mabibigay sa'yo. If you become happy, you want the breakup. That's it. That's so simple. But of course, ang itatanong mo sa akin, paano ako magiging masaya kung hiwalay kami? Kaya nga ako nanonood ng video mo kasi gusto ko siya maibalik. Kaya mo siya gusto maibalik kasi siya yung kasiyahan mo. Alam ko may Diyos sa ibabaw ng mundo. Sa langit may Diyos. Pero ikaw, ang Diyos mo yung ex mo. Hindi yung Diyos mismo sa taas. Ganun ka ka-stupido. Kasi yung kasiyahan mo, hindi mo kinukuha sa Diyos. Kinukuha mo dun sa tao. Dun sa ex mo. Diba? Yung ex mo na ngayon yung nagdidikta kung magiging masaya ka o magiging pangit yung buhay mo. Kung magiging malungkot ka o magiging maligaya ka. Ex mo na nagdidikta. Kapag nag-chat ang ex mo, pwedeng maging masaya ka. Pag hindi siya nag-chat, magiging malungkot ka. Ganun ka na. Ganun ka nakababaw. As in. Talagang binabase mo na lang sa ex mo lahat ng may experience mo sa buhay. And that is bullshit and stupid. Ginagad mo yung ex mo. Pag binaril ko yung ex mo, mamamatay yan. Joke lang. Of course, I'm just kidding, you know. It simply means na your ex is just a human being like you. Pwede rin siya masaktan kagaya mo. Pwede rin siyang hindi matuwa kagaya mo. At pwede rin siyang makaranas ng anxiety kagaya mo. Huwag mo siyang sinasamba. Coach, di ko naman sinasamba yung ex ko eh. Yeah, I know. Hindi ka pa naman nagpapatayo ng altar sa kwarto mo ng ex mo tapos lumuluhod-luhod ka doon. I know that you are not doing that. Alam ko na hindi mo ginagawa yun ng literal. Pero in a sense, na yung puso mo, binabase mo sa kanya,